Tayo po magpapatuloy sa ating gawain ng paglingkod at pagsamba sa Diyos. Ang ating po mensahe sa hapong ito ay may kaugnayan po sa biyaya po ng Diyos. Itong salitang biyaya, minsan, nagkakaroon po ng kalituhan sa mga tao. Pwede pagkakaroon po natin kung anong ibig sabihin at ito po ay pinahayag at ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sa kalagayan ng tao, lahat ng tao ay nagkasala kanya. Doon sa Romans chapter 3, verse 23, sinasabi sa atin ni Pablo na lahat ng mga tao ay nagkasala. Sa panahon na yon, yung mga hintil, sila po ay nagkasala. Ito kailang kasalanan, sapagkat kahit kilala nilang Diyos, siya hindi nila nilalahati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Kundi naging walang kabuluhan sa kailang mga pangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Bagamat nagpakilalang Diyos kanila bilang Diyos, hindi siya nilalahati bilang Diyos. So dinreject nila ang Diyos. Yun ang kasalanan ng mga hentil. Yung mga Hudyo, sila'y binigyan ng nakasulat na kautusan ng Diyos. At ang kautusan na ito ay ang layunin, sila'y maging matuwid sa kanyang at sa harapan ng Diyos. Subalit gayon din sila. Nakita ng mga Hudyo na nagkakasala mga hentil, pero sila rin ay nagkasala ng mga bagay na inahatulong nila sa mga hentil, ganyan. At inaakala mo ba ito o tao, ito'y tumutukoy sa mga Hudyo, na umahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, at gayon din ang ginagawa mo, na ikaw ay makatakas sa atin ng Diyos. Kanya. So yung mga hentil na Hudyo, sila ay nagkasala sa harapan po ng Diyos. At ang sitwasyon natin, pag tayo nagkasala, tayo nakakulong sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala tayong paraan sa ating sariling kapangyarihan na makalaya tayo sa ating mga pagkakasala. Sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 16, verse 26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niyang buong sanglibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay. Ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Wala. Kung tayo magkasala sa Diyos at makamtan natin ang buong sanglibutan, kanya, at mawala ang ating buhay dahil tayo nagkasala, ano ang ibibigay natin katumbas ng ating buhay? Wala. Wala. Mananatili tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung makikita natin ang ibigay ng Diyos sa mga Hudyo ang kautusan, sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami naging mga kasalanan dahil ang tao po'y pinalayas mula sa halaman ng Eden, at sa gayon na sila'y nagkasala. Gayun din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami magiging mga matuwid. Yung unang tao, si Adam, ang naging dahilan, bakit nagkasala yung mga tao kanya. Hindi nila naman yung kasalanan ni Adam. Pero yung isang tao rin, nakawangis na Adam kanya. Siya'y sa pamagitan niya, marami ang magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagkuha ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan maraming kasalanan, ay lalo dumarami ang biyaya. Ibig sabihin, kung dumarami kasalanan at dito nawawala dahil tayo mananatiling bilanggo ng ating mga kasalanan, lalong nangangailangan tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil di natin kayang iligtas ang ating sarili, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng isang tagapagligtas. Yun ang essence ng biyaya. Ito'y galing sa kaamagan, kawaan, at pagmamahal ng Diyos. Ayaw niyang bawat sa atin ay mapahama, kaya siya gumawa ng paraan para tayo maligtas sa ating magkasalanan. Yun ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Dahil wala tayong kakayahan na makalaya mula sa ating mga kasalanan. Ang biyaya, ito yung ginawa ng Diyos para maligtas ang tao mula sa kanyang kasalanan. Yan ang biyaya. Hindi natin ginawa yan. Ito'y galing sa Diyos. Sa katunayan, bago pa naglalang ang Diyos, meron na siyang plano ng pagliligtas. Actually, yun ang biyaya. Ang biyaya ay nagbibigay lang ng
emphasis o kahalagahan kung saan ito nanggaling. Ito yung nanggaling sa Diyos. Ito yung plan ng Diyos para sa pagliligtas ng tao. At ito nagsimula pa nung bago siya naglalang. Bago naglalang ang Diyos, meron na siyang plan ng pagliligtas kanya. Meron ng predestination ng pagliligtas. Meron siyang itinakdang paraan ng kaligtasan. Basahin po natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa kalangitan sa kasalukuyang panahon at ng biyaya na sa ating Panginoon. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, paano tayo pinipili sa pamagitan ng ating Panginoon? Bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging banal at walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo tinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ng Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Para sa kapupuri ng kanyang malalahating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal ng ating Panginoon. Sa kanya meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran sa ating mga kasalanan ay sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So basinin po natin, ito'y nangyari bago po hindi tinatag ang sanglibutan. Meron siyang plano ng pagliligtas sa atin. Ito'y sa pamagitan ng ating Panginoon. So may plano ng Panginoon Diyos bago pa lang ang sanglibutan. So ito yung timeline. Yung simula ng black, yun ang simula ng panahon na maglalang ang Diyos. So bago pa siya maglalang, meron ng plano ng Diyos sa pagliligtas. Sa katunayan, ang unang pagpapahiwatig ng pagliligtas na yon ay noong una nagkasala si Adam at saka si Eva. Sinumpa ng Diyos yung ulo po, ganyan. Basahin po natin. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito tuturog ng iyong ulo at ikaw tuturog sa kanyang sakong kanya. Kung papasin natin, ano bang mas mahalaga, sakong o yung ulo? Mas mahalaga yung ulo dahil pagka dinurog ang ating ulo, mamamatay yun. Di ba? Isa, masasaktan lang yung isa. Pero madudurog naman yung ulo ng ulo po, ganyan. Sabi rito, magkakaroon ng pagkapot ang binhi ng babae at ang binhi ng ulo po, ganyan. At sa bandang huli, magkakaroon ng yung pinaka-pinal ng pag-aaway, dudurugin ng binhi ng babae yung ulo ng ulo po, ganyan. Yun ang unang pagpapahiwatig ng pagliligtas ng Diyos. Mayroong pagkaalitan yung binhi ng babae doon sa binhi ng ulo po. Nang tawagin ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng Ur of Chaldees, pinangakuan niya si Abraham. At that point, ang pangalan niya ay Abram, hindi pa Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo, kanya. Hindi niya alam yung lupain na yun. Pupunta si Abraham sa isang lupain, wala siyang kaalaman. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw'y magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, lahat ng sa lupa ay pagpapalain. Ito yung mga pangako ng Diyos kay Abraham. Ito yung nahati sa dalawa. Yung pangako na yung lupain ipinangako, at ang kanyang pagiging isang bansa. Pinangakuan si Abraham na siya magkakaroon ng lupain at siya magmula sa kanyang isang malaking bansa. Pero pangalaang bahagi ng pangako ng Diyos, sa pamagitan mo lahat ng sa lupa ay pagpapalain ngayon. Hindi ito pagpapala sa physical na paraan. Later, malalaman natin, hindi pagpapalang spiritual. Sa pamagitan ni Abraham, ay magkakaroon ng kaligtasan ng lahat ng sa lupa. Yan na makikita natin. Ito yung lupain na pinangako ng Diyos kay Abraham. Ito yung boundary niya. Nang araw na yun, ang Panginoon ay nakipagtipad kay Abraham, kasi sinasabi, binigay ko ang lupain ito sa iyong binhi, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. Ang lupain ng Magkineo, Kenizeo, Magkadmoneo,
ang mga Eteo, Periseo at Rephaim, at ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo at mga Jebuseo. Yun ang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. At dito magtitira yung bansa na galing kay Abraham. Malalaman natin later on ang kahalagaan ng bansang yan. Bakit ito ang bansang pinili ng Diyos? Anong kahalagaan ng bansang yan na magagaling kay Abraham na makikita natin? Nung inutusan ng Diyos si Abraham, nayahin niya si Isaac. At ito'y kanyang ginawa, maliban lamang na pinigilan siya ng Diyos na patayin niya si Isaac. Ngayon napakita ni Abraham kanyang pananampalataya. At sinabi niya, susumumpa ako sa aking sarili dahil wala na mas mataas sa Diyos. Wika ng Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalayan kita, pararamihin ko yung bini na gaya ng mga bituin sa langit at ang mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong bini ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamagitan ng iyong bini ay pagpapalayan ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So, inulit yun. So, unang pagkakataon sa pamagitan mo kanya. Sa pangalawang pagkakataon sa pamagitan ng iyong bini kanya. Ibig sabihin, galing sa lahi ni Abraham. Pagpapalayan ang lahat ng lupa. Ito mga pangakong ito ay naulit kay Isaac. Genesis chapter 26 verse 4. Pararamihin ko yung bini na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyo bini ang lahat ng lupain ito at pagpapalayan ng lahat ng bansa sa lupa sa pamagitan ng iyong bini kanya. So inulit kay Isaac yung pangako kay Abraham na sa pamagitan ng bini ni Abraham, later ni Isaac, ay pagpapalayan ang lahat ng kan sa lupa. So itong bansang ito'y galing kay Jacob. So galing kay Abraham, siyempre, kay Isaac. Nasa susunod yan, si Jacob. Si Abraham, wala siya naging bansa. Si Isaac, hindi siya naging bansa. Pero si Jacob, ang simula ng bansang Israel. Dito nagsimula ang bansang Israel na sinasabing lahi ni Abraham. Ito'y galing sa lahi ni Abraham. Itong bansang Israel na ito. Sa Genesis chapter 32 verse 25, siyang pangalan po ay Jacob. Yan ang pangalan niya. Pero sa talatang ito, siya'y nagipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at siya nagtagumpay. Kaya ang pangalan ay pinalitan na Israel kanya. In other words, siya nagipaglaban sa Diyos at sa mga tao at siya nagtagumpay kanya. So mula sa salitang Jacob, nang ibig sabihin ay mandaraya, ay naging Israel na siya sapagkat ang kahulugan ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikay nagtagumpay. Makikita natin dito bakit yung bansa ay pinangalan ng Israel. Dahil ito nanggaling kay Jacob at ang pangalan niya ay pinalitan at naging Israel. So kaya ang pangalan ng bansang iyon ay tinawag na ito ang lahi ni Jacob. Noong unang panahon sa Old Testament, pinapayagan ng Diyos ang magkaroon na higit sa isang asawa. Si Isaac, maliban si Isaac, isa lang asawa niya. Si Abraham, katulad ni Jacob. Si Jacob, dalawa yung kanyang asawa, si Leah at saka si Rachel. At yung mga alipin ng dalawa, si Shilpa at si Bilha, ay nagkaroon din ng anak, si Jacob, dahil nagkakaroon sila ng kompetisyon. Si Leah, mas maraming anak. 6 ang naging anak ni Jacob. Ang pangalan si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun. Yun ang anak ni Jacob kay Leah. Kay Rachel, si Joseph at saka si Benjamin. Kay Bilha, si Dan at Naphtali. At siya kay Silpa, Gad at Asher. Yun ang 12 anak ni Jacob. Ito 12 anak ni Jacob, siya ng pinanggalingan ng bansang Israel. So kung ikay galing sa mga anak ni Jacob, later on, sila naging bansang Israel. Sila nagsimula sa lupain ng Egypto, at sila lumabas sa Egypto bilang isang bansa. Doon sila lumaki. Diyan sila lumago. Nang sila'y pumunta noon, mabugit na kamulang na 70 tao lang sila. 70 person. Nung galing sila sa Canaan at lumipat sa Egypto. Later, makikita natin mamaya, sila'y lumaki sa bilang at sila naging bansa galing sa Egypto. Itong Judah,
Makikita rin natin. Ito yung tribo na pinanggalingan ng tagapagligtas. Kaya sa lahat ng angkan ni Jacob, ang pinakamahalaga ay ang angkan ni Judah. Sapagkat dito ang pinanggalingan ng tagapagligtas. Na magbigay ng pagbabasbas si Jacob sa kanyang mga anak. Ito ang pagbabasbas niya kay Judah. Si Judah ay isang anak ng leon. Aking anak, ikaw ay mahon mula sa pagkahuli. Siya yung siya yung magmok na parang leon. At gaya ng isang babaeng leon, sino makakagising sa kanya? Ang syetro, hindi maihiwalay kay Judah. Ang syetro, yan ang simbolo ng pagkahari. Nitungkol ang pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sang silo ay dumating. Ito yung silo, ang tagapagligtas kanya. So ito'y manggagaling sa lahi ni Judah. Makikita natin yung tagapagligtas o binhi na ipinangako. Ang Israel, so ang nangyari diyan, si Jacob at ang 12 anak niya, sila ay pumunta sa lupain ng Egypto. Ando doon na si Jose sa panahon ng taggutom at sila ay lumago doon. Sila nila sa isang magandang lugar sa lupain ng Egypto. Dahil nga si Jose ay naging palang makapangyarihan sa lupain ng Egypto. Pero sila nung namatay na si Jose at meron panahon na lumipas at di na kinikilala mabuting ginawa ni Jose, ang basagi sila ay pinahirapan sa lupain ng Egypto. Tulad po na sinabi ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay nang dapat mong malaman nang yung binhi magiging magbayan sa lupang hindi kilala kanila. At sila magiging mga alipin doon. At sila pahihirapan sa loob ng 4 taon. Ngunit ang bansa kailang papilit ko na ng aking atunan at pagkatapos ay alis sila na may malaking ari-arian. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno at ikaw ay manilibing sa panahong lubos ng iyong kamatandaan. Pag matanda ka na kanya, wala ka na. Ang iyong lahi, ang iyong binhi kanya, ito'y tumutukoy sa kanyang physical na binhi, ay sila po'y magiging alipin sa lupay hindi kanila kanya. Yun ang lupay ng Egypto. At sila'y pahirapan sa loob ng 4 taon. Pero afterwards, sila'y aalis doon. Pero sa Exodus chapter 12, verse 35, ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises. Sila yung humingi sa mga Egyptian ng mga alas na pilak, mga alas na ginto, mga damit. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Egyptian. Kaya't ibinigay sa kailangan na manghingin nila. Kaya't kanila sinamsama ang mga Egyptian. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Ramses hanggang sa Sukot na may 6,000,000 lalaki, naglakad bukod pa sa mga babae at mga bata. Pasyanin ninyo ang simula ng bansang Israel. Kung titignan natin sa Exodus chapter 1, ito ang bilang nila nang sila'y pumunta sa lupain ng Egypto. Paglabas sila sa lupain ng Egypto, ang mga lalaki ay 6,000,000. Eh siyempre, kung may mga asawa yan, 1.2 million na yun. Eh paano yung mga anak nila? So yung million silang lumabas doon. Samantalang kung sila'y pumunta roon, ito lang po ang bilang nila na sinasabi rito. Ito ang pangalan ng mga anak ni Israel na tumating sa Egypto kasama si Jacob. Bawat isa sa kanya-kanyang kababayan, si Ruben, si Mio, etc. Lahat ng tao nagmula sa palangan ni Jacob ay 70 katao kanya. At si Jose, doon na sa Egypto. 70 lang sila nung sila'y pumunta sa lupain ng Egypto. Paglabas sila'y 6,000,000 yung lalaki lang. Milyon na sila ang sila'y lumabas. So sila'y naging malaking bansa sa lupain ng Egypto. Tingnan ninyo, 70, tapos naging milyon ang bilang nila sa lupain po ng Egypto. At ito ang pangako ng Diyos. Kaya Abraham, tungkol sa siya'y magiging malaking bansa at ibibigay sa kanyang lupain, ay tinupad ng Diyos. Lahat ng mga pangako ay tinupad ng Diyos. Ito yung lupain, pinangako. Ito yung tinupad ng Diyos. Tingnan ninyo. Yung lupa ay may bibigay sa bansang manggagaling kay Abraham. So, di pwede pag-iwalay yung bansa at lupain. Dito sa Joshua chapter 21 verse 45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari kanya. Pati yung lupa at magiging bansa ay tinupad ng Diyos. So siya'y pinangunahan ni Joshua sa lupain ipinangako. Sila isang bansa. Sila'y nahati sa 12 tribo
sa lupain na ipinangako ng Diyos. Dito sa 2 Samuel chapter 8 verse 3, yung lupain ipinangako ng Diyos kay Abraham, ito ibinigay sa bansang Israel sa panahon ni Joshua. At sa panahon ni David, mababasa natin, nilupig din ni David si Adadezer na anak ni Rehob, na hari ng Soba, habang siya umahayaw pang ibalik ang kanyang kapangyarihan sa ilog ng Euphrates. So, in other words, ibalik ang kanyang kapangyarihan kanya. In other words, dati niyang hawak yung kapangyarihan niyo, sa kadailalang ito yung kinuha ng mga tao ito, at sila'y tinalo ni David at nagbalik sa kanyang kapangyarihan sa ilog ng Euphrates kanya. Sa unang hari, kaapat na kabanata, sa talatang 21, ang anak ni David na si Solomon, at si Solomon ay naghari sa lahat ng mga kaharian mula sa ilog ng Euphrates, doon sa taas, sabi rito, hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, dito sa lupan na ito, hanggang sa hangganan ng ito, yung doon sa baba. Sila'y nagdala ng mga priest at naglikod kay Solomon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. So, yung sinabi ng Diyos, sa Genesis chapter 15 verse 13, ito yung tinupad ng Diyos. So, ang bansa at yung lupang pangako ng Diyos ay tinupad ng Diyos. Makikita rin po natin, mayroong pangako ng Diyos kay David. Sabihin, siya'y magkakaroon ng sa pamagitan po ni lahi ni David, ganyan. Mayroong ipapanganak galing sa lahi ni David. Ganyan. Kapag ang inyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabago ng iyong pinig pagkatapos mo, na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Ito'y galing sa lahi ni David. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Itong magagaling kay sa lahi ni David, kanya, ito'y magiging anak ng Diyos. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng pangumpas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang aking tapat na pag-ibig, gaya ng aking pagkalis ito kay Saul, na aking inalis sa harap mo. Nung nagkasala si Aring Saul, inalis ang kanyang pagkahari. Ang sabi nito ng Diyos, hindi ko gagawin yun. Dito sa iyong lahi, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap ko. At ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salitang ito, at ayon sa lahat ng pangitang ito, ay nagsalita si Nathan kay David. Ito'y galing sa Diyos. At sinabi nito ni Nathan kay David. So, mula sa lahi ni David, ay may lalabas ang isang tao kanya na maging anak ng Diyos. Sabi sa atin. So, itong biyayang ito ay tinupad ng Diyos. Tatlong pangako yan. Di ba? Yung pangako ng mapain, bansa, at yung pagpapalang spiritual. Tinupad ng Diyos yung una, tinupad rin ng Diyos yung pangatlo. Yung biyaya ng pagliligtas. Pasilin mo. Sa unang aklat ng Bagong Tipan, bakit nandito ang lahing ng ating Panginoon? Ito sa ating pag-aaral sa Biblia, pagtagal na ang ating pag-aaral sa Panginoong Sulatan, lalo naging maliwanag sa atin ang mga talata. Bakit in-emphasize ni Matthew na si Kristo ay anak ni David at anak ni Abraham? Para may pakilala sa Pangudyo na sinulatan ni Mateo na itong si Kristo ay anak ni Abraham. Nasa kanya ang pangako ng pagpapala. At siya ay anak ni David sapagkat may pangako ng Diyos kay David na mula sa lahi ni David ay lalabas ang isang tao na tatawag anak ng Diyos. Siya kung galing kay David, tao yun, di ba? Pero yung tao yun, sabi ng Diyos, ay tatawagin kong aking anak. So, siya anak ng Diyos. At dito sinasabi sa atin, naging anak ni Jacob, si Judah. So, ang ating Panginoon ay galing sa lahi ni Judah. Siya ay galing sa lahi ni David. Ang naging anak ni Jesse, si Aring David. In other words, yung mga hula na nabasa na sa Old Testament, na kung saan ang paggagalingan ng tagapagligtas, ay maniwanag dito. Ito'y galing sa bansang Israel. Ito'y lahi ni Abraham, siya'y lahi ni David. Siya'y galing sa tribo ni Judah, yan ang pinagmulan
Yun ang makikita natin, 12 anak ni Jacob na naging bansang Israel. At siya anak ni Haring David. Sa panahon ni Haring David, ay meron na bansang Israel, di ba? So makikita natin ang pinanggalingan ng pinangakong binig ng ating Panginoon. Balikan po natin ang Genesis chapter 3 verse 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa. Sa iyong binig at sa kanyang binig. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakog. So sabi rito, binig ng babae at binig ng lupo. Sila magkakaroon nga ng pagkapot sa isa't isa na hindi pupunta sa panahon na dudurugin ng anak ng babae ang ulo ng lupo. Sino yung sino yung tao na yan? Sino yung binig ng babae? Dito sa Galatians chapter 4 verse 4, subalit ang dumating ang ganap na kapanahonan, yun yung nagpapakita sa atin na may plano ng Diyos. Nung dumating ng tandang panahon para gawin niya yung plano niya, ibig sabihin, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tulad ng pangako ng Diyos kay David, di ba? Na ipinanganak sa isang babae. At ipinalag sila ng kautusan. So kung nilalang kautusan, ito yung bansang Israel. Bakit binigyan din ipinanganak ng isang babae? Wala namang tao pinapanganak ng lalaki. So ang makiisip lang po natin, ibinabalik tayo ni Pablo sa Genesis chapter 3 verse 15, di ba? Ito yung binhi na pinangakuan. Ito yung binhi ng babae, kanya, ng ating Panginoon. Sino yung lahi ng lupo? Magkakaroon ng pagkapot ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ganyan. Sino kalaban ng ating Panginoon? Sino pumatay sa ating Panginoon? Sa Mateo chapter 3 verse 7, ngunit na makita niyang marami sa mga Fariseyo at Saduseyo ang nagdatingan ng magpapautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga lupong. Sino nagbabala sa inyo upang makatakas sa pop na darating? Anong tawag ni John the Baptist sa kanya? Lahi ng lupong. Kayo binhi ng lupong. So dito natin makita yung pagkapuot ng dalawa. Ang mga Pariseo at mga Saduceo na pupuot sa ating Panginoon. Hanggang sa umantong ito na pinapatingin lang ating Panginoon. Pero makita natin mamaya, yun ay hindi kabiguan, kundi tagumpay sa ating Panginoon. Balik po tayo sa Genesis chapter 22 verse 18. Yung binhi na pinangakuan, kung saan magagaling ang pagpapala ng lahat ng mga bansa. At sa pamamagitan ng yung binhi, ay pagpapala ng lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig, ganyan. Dahil matalimahin si Abraham sa Diyos. Sino yung binhi na yun? May paniniwala ang mga Hudyo, yun ang bansang Israel. So isang banda, mayroong physical na bini si Abraham, yan naging bansang Israel, pero mayroon siyang bini na may kaugnayan sa spiritual, hindi yan ang Israel. Sa Genesis chapter 3 verse 16, ngayon ang mga pangako ay ginawa ko kay Abraham at sa kanyang bini, ganyan. Hindi sinasabi at sa mga bini, dahil na niyang paniniwala ng mga Hudyo, na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa, at sa yung bini na si Kristo kanya. So yung bini, na panggagalingan ng pagpapala sa lahat ng mga bansa ay ang ating Panginoon. So, lundag tayo sa verse 28. Walang Hudyo, Grego, walang Alipin o Malaya, walang lalaki, babae. So, ano tinutukoy niya? Kahit sino, di ba? Kayo natin, isa kay Kristo Jesus. At kung kay Kristo, kayo ay mga bini ni Abraham, mga tagapagmana ay sa pangako. Yung pangako ng pagpapala kanya. Na lahat ng kasalupa, andun kayo, tagapagmana kayo ng pangako na yun. Kung kayo sumunod sa ating Panginoon, kung kayo na kay Kristo. So yung bini ay ang ating Panginoon. Na kung saan ang galing ang lahat ng pagpapala sa lupa, may pinangako ng Diyos. Nung napako sa ating Panginoon, ito yung katuparan ng Genesis chapter 3 verse 15. Nasaktan ng Panginoon, sabi niya. Yung sakop. Dahil namatay yung Panginoon. Pero tandaan natin, siya nabuhay na muli. Ano ang sinira ng Panginoon sinamatay? Ang kapangyarihan ng Diablo. Kaya yan mga anak ay nakibahagi sa laman ng dugo, ay siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga pit ay ang Diablo. Pag sinasabi natin ang ulo,
Ito yung nagpapakilala ng kapangyarihan. Di ba sabi nito, ang si Kristo ang ulo ng Iglesia, ano ibig sabihin? No? Ang Diyos, ang Panginoon, may kapangyarihan sa Iglesia kanya. So, ang kapangyarihan ng Diablo ay ang kapangyarihan sa kamatayan. Ano yun? Ang pagkahiwalay sa Diyos. Pag tayo nagkasala, tayo maiwalay sa Diyos. Yun ang kapangyarihan ng Diablo. At doon namatay yung Panginoon, natanggal yung kapangyarihan na yun. Bakit? Meron ng paraan para tayo maparaya mula sa tali ng kamatayan sa pamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, na namatay sa krus ang ating Panginoon, yun ang katuparan ng biyaya ng Diyos. Bakit? Sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Kaya kailangan siya mamatay, kailangan siya magkatawang tao, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So, kamatay ng Panginoon ay biyaya ng Diyos. Yan ang kayamanan ng biyaya ng Diyos. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung hindi namatay ang Panginoon, mananatili tayo sa tali at kapangyarihan ng kasalanan. Tayo mapaparusahan, pero tayo pinalaya. Sa Gawa chapter 2 verse 30, ito yung pinakikita ng ating Panginoon na nabuhay na maguli. Tandaan natin, siya ang anak ng Diyos. Sabi ng Diyos kay David, siya maging aking anak at ako'y maging kanyang ama. Pero siya nabuhay na maguli. Basahin natin. Yamang siya isang propeta, si David, at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga inapo ay lulubog niya sa kanyang trono. Yaman nakita niya ito bago mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, niyang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. At ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito yung mga saksi kaming lahat. Kaya yaman pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos na ito na bawang nakikita at narinig ninyo kanya. Noong nabuhay na maguli ng Panginoon, pinatunayan na siya'y anak ng Diyos. At nang siya nabuhay na maguli, sa Romans chapter 1 verse 4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli mula sa mga patay na ito si Yesu Cristo na Panginoon natin. Noong nabuhay na maguli ng ating Panginoon, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. Nasa kanyang kapangyarihan ng pagliligtas at kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, yun ang biyaya. Sa Efeso 2, sapagkat sa biyaya. Ano yun? Yun ang lahat ng ginawa ng Diyos na ito'y nagtapos sa kamatayan ng Panginoon. Lahat ng kanyang pag-aanda mula sa una hanggang ito'y matupad nung namatay sa krus ng ating Panginoon. Yan ang biyaya ng Diyos. Sa biyaya, sa kamatayan ng Panginoon, kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kung tayong magtitiwala na itong kamatayan na ito magliligtas sa ating mga kasalanan, at ito hindi sa pamagitan ng sarili. Kaya ang biyaya, hindi galing sa atin. Ito'y binagay sa atin ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng magawa. Hindi tayo naging matwid dahil tayo perfecto na hindi nagkasala. Upang sino man ay magmalaki. Hindi tayo pwede magmalaki kasi niligtas lang tayo ng Diyos. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ganyan. Yun ay tinagda ng Diyos. Na tayo niligtas sa pamagitan ng Panginoon at tayo susunod sa kanyang kalooban na nag-ibig sabihin ng mabubuting gawa kanya na itinagda ng Diyos upang ating gawin. So, tayo, biyaya. So, Titus 3:4. Dito nang galing ang biyaya ng Diyos. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano yung nahayag na yun? Yun ang biyaya ng Diyos. Galing sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Hiniligtas na tayo, hindi dahil sa magawa na ating ginawa sa katwiran, so hindi nanggaling sa atin na tayo naging matwid. Ganyan. Kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ng Kristo na ating tagapagligtas. So yung biyaya na yun at yung kahabagan ay mayroong paraan ganyan. Sa pamagitan ng paghugas
ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nung tayo nabautismohan at nung tayo nagbago at lumakad sa panibagong buhay, ganyan. Yan ang paraan para makamtan natin yung biyaya niyo na binibigay sa atin ng Diyos. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng magawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Pasilin natin ang verse 23. Siya na ibinigay sa takdang pasya at taunang kaalaman ng Diyos. So ito'y alam na ng Diyos. Ito'y naiplano na ng Diyos. At napakita natin sa noong unang bahagi, ito'y pinlano niya bago pa siya maglalang. Ano yung ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mahirap na kamatayan sapagkat hindi maaari siya mapigilan ito ay lasa mabuhay na maguli para mapatunayan niya na siya ng anak ng Diyos sa may kapangyarihan at iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. So siganin niyo, siya, itong kamatayan ng Panginoon ngayon, siya na binigay sa tatang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Yung sabihin ng mga Udyo sa pangunang mga Skriba at Pariseo at mga Sadduceo, ipako niya sa krus. Hindi naman sila kinausap ng Diyos. Hindi nanggaling sa kanilang sarili pagpapasya. Pero sa kanilang pagpapasya, tinupad lamang nila ang plano ng Diyos. Yung kamatayan ng Panginoon ay hindi kabiguan, kundi tagumpay, ganyan. Mula sa tali ng kasalanan. Yun ang makikita natin. Kaya dito sa Gawa 2:36, sa huling bahagi ng sermon ni Pedro, kaya dapat malaman na may katiyakan ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na niya ipinako sa krus. Hindi Panginoon, sa may kapangyarihan. Kristo siyang anak ng Diyos na ating tagapagligtas. Namarigla ito ni Satan na kailang mga puso at sinabi kay Pedro at sabi ang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, dapat namin yun. Anong dapat namin upang kayo maligtas o sa ibang paraan na pagsasalita? Anong dapat namin gawin para makuha namin ang biyaya ng Diyos? Ang kapatawaran na namin mga kasalanan. At sinabi siya kanina, Pedro, magsisi kayo at magpapautismo base sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu. Yan ang biyaya ng Diyos. At ito'y ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So, predestination ay hindi yung tao na maliligtas o paparusahan. Ang predestination ay yung paraan na tayo maliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun ay tinagdaan ng Diyos, na tayo magiging ligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Yan ang biyaya ng Diyos na tinupad niya sa pamagitan ng ating Panginoon. So, lahat ng yan, lahat ng mga bagay na paghahanda ng biyaya ng Diyos ay natupad sa ating Panginoon nung siya ay namatay sa krus. So, hindi siya namatay, wala tayong kaligtasan. Tayo mananatili pa rin nakakulong sa tali at kapangyarihan ng kasalanan. So, isipin natin ang kalungkutan ni Satanas. Ngayon, kahit magkasala yung tao, mayroong paraan ng Diyos para maligtas siya sa kapahamakan na yun. Ito siya pamagitan ng kanyang biyaya na itinasa ating Panginoong Yesu Cristo. So ito po ang ating mensahe sa gabi na ito, gabi na pala. So tayo po yung patuloy sa ating ambara